Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po munang batiin yung mga sumusubaybay dito sa ating channel, sila Brother Ferdy, Remedios, Herrera, Abelardo, Alvin, Glenn, June, Misa, Marga, Janet, and John Alisa. Hello po sa bawat isa sa inyo at sa katuwang. Kasama na yung mga katuwang natin sa mga devotions natin at mga araw-araw na sumusubaybay dito sa ating channel. Maraming salamat po. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon po, itutuloy po natin yung ating series. Ito na po yung huling araw na tatalakayin natin itong tema, Growing in Faith and Trust. I hope tayo po ay mas lalong lumago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Now, sa theme na ito this week, ang tinatalakay po natin ay Hebrews chapter 11. Now, dito po sa Hebrews chapter 11, nilista nung sumulat ng Hebrews yung mga tao sa Old Testament na nagpakita at nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Naging modelo po iyon sa sinulatan ng mga... Kasi yung Hebrews po, ito po ay letter. Okay? Isinulat ng writer para doon sa mga Kristiyanong inuusig noong unang panahon. Sabi po rito, kung makikita niyo po sa Hebrews chapter 11, binanggit sila Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Isaac, Jacob, si Joseph, si Moses, yung mga Israelita, si Rahab, at marami pang iba. Now, pagdating po rito sa bandang huli ng chapter na ito, sabi po ng writer ng Hebrews, magpapatuloy pa ba ako? Iisa-isahin ko pa ba yung napakadaming mga tao na nagpahayag ng pananampalataya sa Diyos? Iisa-isahin ko ba para i-inspire kayo na magpatuloy sa inyong pananampalataya na kahit kayo inuusig? Sabi po rito sa verse 32, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Sabi po rito, dahil sa kanilang pananampalataya, napagtagumpayan nila ang lahat ng hamon sa buhay. Nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos, napaamon nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Dahil sa pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan, pinakita ng Diyos sa kanya ang gaano siya kamakapangyarihan dito sa mga taong ito. Pero ito po yung isang point ng writer ng Hebrews. Bagamat sila'y men and women of faith, sila po ay dumanas ng matinding paghihirap. Sabi nga po rito sa mga sunod na talata, may mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ibinalanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Dumanas ng paghihirap. At dito po sa ating talata ngayon, verse 39 na. Sabi po rito, Hebrews chapter 11 verse 39 to 40. After banggitin lahat ng mga tao na yun na nanampalataya sa Diyos, sabi dito, in all this, though commended through their faith, did not receive what was promised. Since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. At ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, pinuri sila ng Biblia, kumbaga, kinomend sila. Hindi yung sinamba, commendation. Kinomend sila dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Biruin nyo men and women of faith, pero hindi nila tinanggap ang ipinangako sa kanila. At that time, here's the reason, yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin, upang wag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. Now, mahabang talakayan po ito and very theological. Now, una po nating katuruan, suffering can break us apart from Christ or build us in Christ. Yung pagdurusa,
yung mga men and women of faith dumanas ng suffering. Now, dalawa lang po yan. Yung pagdurusa, it can break us apart from Christ. Maraming mga tao, dahil sa kanilang pagdurusa, kune-question nila yung Diyos, humiwalay na sila sa Diyos, wala na silang pakialam sa Diyos, sinasabi nila, Lord, kung totoo ka, kung mahal mo ako, bakit ako dumanas nito? Maraming mga ganang pagkakataon po. Bakit namatay yung tatay ko? Bakit namatay yung nanay ko? Bakit kami nagdurusa kung talagang mahal mo kami? Suffering can break us apart from Christ or build us in Christ. Or yung suffering, tumulong sa atin upang lalo tayong maging matatag sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Now, bakit po ito yung puntos natin pinakauna? Alam niyo po yung Hebrews, isinulat ito sa mga taong dumadanas ng pag-uusig. Isipin niyo po, dati ang relihiyon nila, yung relihiyon ng mga Pharisees, Judaism yung tawag doon. Then, suddenly, dumating si Jesus Christ, tinatag niya yung iglesia, maraming naging tagasunod si Jesus Christ, maraming humihiwalay sa Judaism, sa religion nilang mga Pariseo. Nagsisimula silang sumunod sa Panginoong Jesucristo, kaya po sila inuusig. Now, yung thinking ng maraming mga Kristiyano ng panahon, yung sinulatan ng Hebrews, dahil nawalan sila ng mga pag-aari, kinumpis ka, pinersecute, sinusundan sila kung saan-saan, pinapatay, kinukulong. Sabi, nasa isip ng iba, bakit hindi na lang tayo bumalik sa Old Testament? Total, ando naman sila Abraham, ando sila Moses. Yung pananampalataya ni Abraham, Moses, Noah, doon na lang tayo sa dati. Iwan na natin to si Kristo. May ganun tendency. Ngayon, ang sabi ng writer ng Hebrews, alam mo ba, lahat ng mga men and women of faith, sila ay naligtas, sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa Messiah. Kaya dito sa Hebrews chapter 11, pati yung pinakamagiting na individual sa Old Testament, si Moses, sabi ron, Moses suffered for the sake of the Messiah. Kinonsider ni Moses na yung pagdurusa niya as great wealth. Yung pagdurusa niya alang-alang sa Messiah, sa Kristo, na isang malaking kayamanan. Kaya po lahat ng mga Old Testament believers, medyo theological yung pinag-uusapan natin ngayon. Lahat ng mga Old Testament believers, ang pinapangarap nila ay yung Messiah na natagpuan na ng sinulatan ng mga taga-Hebreo, ng mga sinulatan ng Hebrews. Tapos ngayon, babalik kayo sa dati, babalik kayo sa Judaism, babalik kayo dun sa nasa inyo na si Kristo. Suffering can break us apart from Christ or build us in Christ. Kaya po yung pangalawang puntos natin, Jesus is the climax of the shadows of the Old Testament. Ito yung puntos ng Hebrews. Sabi niya, babalik pa ba kayo sa mga Pariseo na yun, sa Old Covenant? Si Jesus na yung climax, kumbaga sa movie, nanonood ka ng movie, andyan na yung pinakabida, yung Savior, dumating na, bibigyan niya ng solusyon yung pinaka-problema doon sa movie. Tapos, umalis ka na. Iniwanan mo na yung movie, yung napakagandang istorya. Iniwanan mo yung climax. Si Jesus yung climax ng buong Biblia. Lahat ng shadows or mga anino, halimbawa po niyan, pag-aalay ng hayop, shadow yun, anino ni Kristo. Si Abel, yung dugo niya, na pag-aralan natin nakaraan, yung dugo niya nangungusap sa Diyos, mas matindi yung dugo ni Kristo na nangusap sa Diyos. Yung si Moses, si Abraham, si David, lahat po ng mga tauhan sa Old Testament, mga magigiting na tauhan sa Old Testament, anino lang ni Kristo. Pati yung mga pangyayari sa Old Testament, yung pag-aalay ng tupa, yung Passover lamb, tinalakay natin, nung pinalaya ang mga Israelita sa Ehipto. Lahat ng yun, anino lang ni Kristo. Si Kristo yung climax ng anino ng Old Testament. Kaya pag nagbabasa kayo ng Old Testament, lahat ng mga tao roon, lahat ng mga nakasulat doon, nakapoint yung kay Kristo. Tapos sinasabi ng writer ng Hebrews, tapos aatras kayo ngayon dahil sa pag-uusig. So point number 3, Jesus is the fulfillment of the promises in the Old Testament. Now, tinan niyo po rito sa Hebrews chapter 11, verse 39. Sabi rito, itong men and women of faith, sila, they commended through their faith, pinuri sila dahil sa kanilang pananampalataya, pero nagdusa sila, and on top of that, did not receive what was promised. Sila nga, hindi nila tinanggap yung pangako yung pangakong Messiah na darating.
Tayo ang tumanggap noon. Yung recipient ng letter to the Hebrews, sila yung tumanggap ng Kristo. Tapos babalik sila sa Old Covenant. Sila nga yung nilulook forward, sila yung pinapangarap ng mga tao sa Old Covenant, sa Old Testament, na tinanggap na ng mga mananampalataya sa New Testament. Tapos dahil sa persecution, babalik kayo sa Old Covenant, babalik kayo sa law, nandito na tayo sa biyaya ng Diyos, kay Kristo. Kaya po itong Hebrews chapter 11, sinundan agad ito ng chapter 12 verse 1. Sabi dito, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Etong mga men and women of faith, napakarami nila para silang ulap, no? Cloud of witnesses. Dahil sa pinakita nila, itabi natin ang bawat pabigat at mga pagsalangsang madaling bumibitag sa atin. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Gawin nyo silang inspirasyon sa pagpapatuloy kay Kristo. Huwag kayong umatras dahil lang sa pag-uusig. Application number 1. Use suffering to move closer to Jesus. Hindi ko po alam ang sitwasyon natin ngayon, no? Pero kung ano po man ang pagdurusa na dinadanas natin dahil tayo naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tagasunod ni Jesucristo, imbis na umatras tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Panginoon, gamitin natin yung paghihirap natin, pagdurusa natin, upang mas mapalapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong mag-complain. Minsan nagrereklamo tayo sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, kapag nagdurusa tayo, no? Lord, bakit ako naghihirap, ako nagkasakit, ako nalugi, ako nawalan ng trabaho? Bakit ako naghirap kung kailan sumunod ako sa inyo? Alam niyo po, meron nga isang meme, no, nakita ko lang sa YouTube, sa Facebook, na pag tayo nagrereklamo sa Panginoong Jesucristo, parang ganito yung itsura natin, no? Lord, ako nagdurusa, ako naghihirap. Isipin mo yung pagdurusa ni Kristo, di ba? Kaya nga sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 1, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Ang Panginoong Jesucristo, tiniis niya yung krus, nagdusa siya para sa atin, namatay siya para sa atin, sinuot niya yung koronang tinik para sa atin. Tapos tayo magko-complain, Lord, nawalan ako ng trabaho. Lord, nasa yung pera ko sa bangko. Lord, wala akong pan-tuition. Diba? Ganito yung itsura natin pag nagko-complain tayo kay Jesus. Pagmasdan natin yung ginawa. Let's fix our eyes on Jesus. Si Jesus nag-suffer para sa atin. Number 2, cling to Jesus. Yakapin natin ang Panginoong Jesucristo. Dumikit tayo sa Panginoong Jesucristo. Finish the race. Sabi po dito sa Hebrews 12, no? Dahil dito sa pinakita ng mga taong nananampalataya na ito, tumakbo tayo ng may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Anumang suffering, anumang pagdurusang nakalaan para sa atin, tinatahak natin ngayon, finish the race. Tapusin natin ang takbuhing ito and keep the faith. Actually, ito yung sinabi ni Apostol Pablo. I have finished the race. I have kept the faith. Let's keep the faith. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Number 3, treasure Jesus despite our poverty and suffering. Nagdurusa ka ba ngayon? Naghihirap ka ba ngayon? Meron kang isang treasure, si Jesus. When you have everything and you don't have Jesus, you have nothing. But when you have Jesus, even if you don't have the wealth of this world, you already have everything. Let's treasure Jesus despite our poverty and suffering. Si Jesus yung pinaka-treasure natin. Kayamanan natin. Sabi nga dito maging si Moses, treasure niya yung paghihirap alang-alang sa Messiah. Naging kayamanan niya yung paghihirap niya alang-alang kay Kristo. Now, para naman po sa ating discussion, why growing in faith and trust in Jesus is our only and best option in the midst of suffering? Bakit yung paglago sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, siya yung ating only and best option even in the midst of suffering? Pag-usapan po natin ito. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, today, by the enablement of the Spirit, I choose to follow Jesus. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I choose to follow you. There is no turning back. Kahit maghirap pa ako,
Jesus is my strength, my hope, my life, my Lord and Savior, my everything. Please enable me to cling to Jesus, finish the race, and keep the faith. It is my desire to treasure Jesus above all things and everyone else. May my suffering for the sake of Christ be glorifying to you. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Dennis and Sister Elsie. Hello po sa inyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa mga devotions po natin. At kung meron po ay natutunan ngayong umaga, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotion.